on, let's give God the best clap of praise. Come on, come on, come on. Come on, palapakan mo si Lord. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Before you sit down, pwede bang lumapit ka sa 5 tao? Sabihin mo, welcome home. Lapit ka sa 5 tao. Come on, kapatid. Welcome home. Welcome home. Praise God. Ayan. Hi, baby. Thank you, Lord. Kamusta po kayong lahat? Biyaya ni Lord. Amen? Praise God. Praise God. Meron po bang first timer? Meron po bang first time lang po naka-attend ngayon? Ayun, si Kuya. Ayun. Makikita yung nga po, si Kuya Norwin. Pwede bang makitayo po kayo? Welcome naman natin si Kuya Norwin. Welcome po. Welcome po, Kuya. Praise God. Invite po siya ni Brother Adrian. Praise God. Praise God. Before anything else, pwede po ba nating sabihin ang Luke 4:18-19? Sabay-sabay po nating sabihin, the Spirit of the Lord is upon me because to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim our God is Jesus, He is the Anointed One. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord. Hi. Parang ilang weeks po tayo hindi nagkita-kita. Last week po ako nasa Calgary. At nagkaroon po doon ng event, yung pong pinaka-first na service sa JA1 Airdrie. So kung meron po kayong kamag-anak or kaibigan around Airdrie area, Airdrie, Alberta, pwede niyo po silang invite doon. Meron din po tayo sa Calgary. Of course, in every part of Canada, meron po tayo, mag-aslam po kayo, baka meron kayong mga kamag-anak na po pwede natin silang i-connect sa ating pong mga churches. Amen? Sabay-sabay nga po natin sabihin ng ating J1 culture, I am a blessing, I am anointed, I am a good follower, I don't destroy, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, you are part of something big. Amen. Amen. Alam niyo po yun, gustong-gusto ko yun. I am part of something big. Because we are not just a small community. We are part of something big, kapatid. And gusto ko lamang pong introduce sa akin sarili. My name is Pastor Ernest Soriano. And I am the head pastor of Jesus the Anointed One Church of Edmonton. At wini-welcome ko po kayo dito. Wini-welcome ko kayo kung kayo first timer or second timer. Nakita ko si Kuya Leo doon si Brother Leo. Makikita nyo nga, yan, poging-pogi. Sige nga po, yun, yan. Brother Leo, single pa po siya. Kaya kung meron ditong naghahanap, ay siya. Amen. Thank you, Lord. Sino pong excited sa word ni Lord ngayon pong araw na ito? Amen. Sino po dito excited? Pumalakpak? Amen. Amen. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16, 1 Thessalonians 5:16, always be joyful. Sabay-sabay natin sabihin. Always be joyful. Never be in all. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Amen. Amen. Sabi po dyan, always be joyful. Sabi mo sa tabi mo, always be joyful. Ngitian mo naman.
Baka pumunta ka dito, si bangot na sa bangot. Pero sinabi, always be joyful, never stop praying. Huwag ka daw tumigil manalangin. At number 3, be thankful. Sabi natin, be thankful. By the way, this coming Monday, meron po tayong prayer and fasting. Monday until Friday. Ano po, kung kayo po ay available at kung gusto nyo pong sumali dito, ano po, no food, water, and juice only for 8 hours as well. Meron din po tayong pangatlo, is Daniel's Fast. Sino po dito nakagawa ng Daniel's Fast? Yung pong Daniel's Fast, ang pwede lang po ninyong kainin is, lobster daw. Veggies, fruits, nuts, all kinds na nanggaling sa crops. Yung mga tinanim, pwede nyo po yung kainin. Itlog, hindi po pwede dahil galing po yan sa manok. Ano po? Hindi rin po pwede ang anuman na galing sa hayop. Yun po ang tinatawag na Daniel's Fast. Kapag po Daniel's Fast naman ang gagawin nyo, no meats, sweets, or dairy, only fruits, nuts, and veggies, water. Fasting po kayo from October 28 until November 1. Yun po ay from Monday to Friday. Yun lamang. Gulay lamang, prutas, at mga nuts. At tubig, syempre. Amen? Nagagets niyo po? So ano yung una? Complete, liquid, Daniels. Meron po tayong tinatawag na partial fast. What is partial fast? From sunrise to sundown. 1 meal a day only. Ano po? 1 meal a day only. Ito po yung partial fast. Po pwede nyo ditong isama yung caffeine. Pastor, hindi mo na ako magka-caffeine kasi nga sobrang hilig mo na at addicted ka na sa kape. At sinasabi sa iyo ni Lord, ipag-fasting mo na yan. Mas mahalaga ako kaysa sa kape. For 5 days, for 5 days, yun ang iyong pagpapast. So, po pwedeng yun ang iyong ipast. Po pwede rin naman na fast food. Pastor, mahilig ako sa fast food. Addict ako sa fast food. Hindi mo mapigilan. Every week, every day actually, lagi kang bumibili. Pero this fasting, kinausap ka ni Lord at sinabi sa iyo ni Lord, huwag ka muna mag-fast food. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang... Ano po? Kasi po, pag sinabi nating fasting, ito po yung something na isasacrifice mo. Yung may dating sa iyo, yung masakit. Yan po ang tinatawag na fasting. Kapag ka kasi nagpa-fast ka na talaga, alimbawa, every week, nagpa-fast ka na talaga, or hindi ka naman talaga kumakain ng fast food, so hindi na yung parang fasting sa'yo. Kasi nga, walang sacrifice na tinatawag. Kapag ka magpa-fasting ka, there must be a sacrifice. Amen? Sabi mo sa atin mo, sacrifice daw. So yun po ay partial fast. Kapag po ganito ang gagawin nyo na partial fast, fasting is from October 8 to November 1. Ano po? 5 days po yun. Di po kayo, yung pong specific na thing, yung pong inyong pagpapasting. Pastor, paano yung pagkabuntis ako? Meron po ba dito mga buntis? Amen? Or meron po ba dito merong health issues? Pastor, hindi ako po pwedeng hindi kakain kasi ako yung nainom ng gamot. Meron po tayong tinatawag na non-food fast. Ano daw po yon? Non-food fast. Ano yung non-food fast? Ito po yung pagpa-fasting sa mga TV, social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Hindi ka muna manonood ng teacher, teacher? Hindi ko na alam, yung pabata daw yun. Hindi ka muna manonood ng kahit ano, hindi ka muna manonood ng Netflix or kung ano mga about sa social media. Yan po ay non-food fast. Ano po, ito po ay recommended sa mga yung mga may anak, bagong anak, sa mga may sakit at umiinom ng gamot. Ito po ang po pwede sa inyo. I recommend this. Kasi meron ka pa rin something na maipa-fast. Amen? Nagagets nyo? Paano yung pastor? Yung ba ay 8 hours din a day? Hindi po. Kapag po ganong fasting, non-food fast, fasting is from October 28 to November 1. So, i-uninstall nyo muna yung mga social SOCMED nyo na na mga nasa cellphone niyo. Ang itira nyo na lang ay Messenger. Ayun, Messenger na lang dahil pag minsan wala kang pan-text, Messenger daw.
Amen? Nagigets po ba? Pastor po, pwede ba na dalawa yung kunin kong fasting? Unyari, gusto ko fasting yung 1 meal a day lang, tapos hindi ako magsa-social media. It depends upon you and the Lord. Ano po? At every 7 p.m., meron po tayong tinatawag na prayer meeting. So, online po natin yung gagawin from Monday to Friday. Pero Thursday, magpe-face-to-face po tayo. Kung gusto niyo pong sumama sa face-to-face na prayer meeting, pwede niyo po akong i-chat. Pastor, gusto kong sumama sa face-to-face prayer meeting. Gusto ko pumunta. At pwede ko po kayong bigyan ng address ng pastoral para makarating din po kayo. Amen? Nagigets po ba? Okay. Sino pong excited sa ating prayer and fasting? Amen? Parang Alam nyo, mamaya magkakainan tayo. Alam ko madami tayong makakain. Kailangan natin mag-fasting after ng feasting. Amen? 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 So balik tayo sa verse. Patalastas, ang haba, no? Always be joyful, never stop praying, and be thankful in all circumstances, for this is God's will for you, who belong to Christ Jesus. Now, my question is, sino po dito ang tinanggap na si Jesus sa kanyang puso? Well, then, you are belong to Jesus Christ. Ano po? You belong to Jesus Christ. Once you accepted Jesus as your Lord and Savior, you already belong to Jesus. Amen? Kaya kinakanta natin kanina, give me Jesus. Ano po? Ano nga yung bridge? I don't want anyone else. I don't need anything. You are my... Wow, parang inaano ko lang kayo, no? You are my one thing, Lord. But then this is our topic for today. Gusto ko pong mag-focus tayo dun sa pangatlo lamang. Ano po dun sinasabi sa pangatlo? Be thankful. Be thankful. Ano po? Be thankful. Sabihin nga natin, be thankful. I was asking God, Lord, why do we need to be thankful in all circumstances? Kasi sinabi po dyan, be thankful in all. Hindi lang in good. Kundi kahit hindi good, be thankful. Ano po, maging mapagpasalamat ka pa rin, kahit na kagandahan ang nangyayari. Pastor, ito yung season ko ngayon eh. I'm in a waiting season. Kasi iba-iba pong season ng bawat isa sa atin. Yung iba sa inyo, nasa summer pa rin. Kahit ngayon, nalamig na. Ang iba sa inyo, harvest season. Ang dami ng blessing na nare-receive. Pastor, nakakatuwa. Ang daming blessing. Ang iba po sa inyo, nasa waiting season, ang iba sa inyo, nasa dry season. Bakit ganun? Ang hirap-hirap. Ang tagal ko nang pinagpe-pray ito, pero bakit ganun? Well, sinasabi ng Panginoon sa atin, kahit anong season meron ka ngayon, be thankful. Be thankful. At sabi ko, Lord, why do we need to be thankful? Ang sabi ng Panginoon sa akin, alam mo kung bakit? Bakit kailangan natin maging thankful? Dahil mas madaling magreklamo kaysa magpasalamat. Ang daling magreklamo, kahit na maganda nangyayari, may reklamo pa rin, may masasabi pa rin. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa atin, be thankful. Amen? Dahil mas madaling magreklamo kaysa magpasalamat. Who among you will agree to me kapag sinabi ko na mas masaya ang taong nagpapasalamat kaysa nagrereklamo? Sino po dito ang masayahing tao? Tignan mo ang katabi mo. Tignan mo. Mukha mo masayahin yan. Halata eh. Halata po ang masayahing tao dahil ang dami niyang gustong ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Tingnan mo yung mareklamo. Lagi nakasibangot. Tagal-tagal naman ang worship, praise and worship. Tagal-tagal naman dito eh. Gusto ko nang kumain eh. Ang dami reklamo. Ano ba naman yan, Pastor? Lamig-lamig na ngayon. Nung nasa Pilipinas, ang init-init, tapos ngayon, lalamig. Walang puntahan eh, no? Ano po, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mareklamo pala. Hindi kalooban ni Lord na tayo mareklamo, kundi maging mapagpasalamat sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, be thankful. Isa sa sign na ikaw ay na kay Kristo, ay ikaw ay mapagpasalamat. Kasi nakalagay eh,
For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Well then, kung ganun pala, halata ang taong Kristiyano. Ang taong Kristiyano nakikita ang mga bagay na ipagpapasalamat niya sa Panginoon. Ang mas nakikita ng taong Kristiyano ang mga bagay na gusto niyang ipagpasalamat kay Lord kesa sa mga dapat ireklamo. Can I hear an amen? Andiyan pa ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Amen? Ang title ng share ko sa inyo is Develop an Attitude. Develop an attitude of gratitude. Develop an attitude of gratitude. Ano ba, Pastor, ibig sabihin ng gratitude? Let me define it. Pakita po natin. Gratitude is the quality of being thankful. Sabi natin thankful. Quality of being thankful, readiness to show appreciation, and to return kindness. So, ang isa't pala pong tao na may gratitude, ang taong thankful, sa gratitude, ano po? Yan po ang kanyang gustong gawin. Lord, salamat. Pagising mo pa lamang sa umaga, Lord, salamat. And he is ready to show, ano daw? Well, today is Appreciation Day. Sabi mo sa atin mo, I appreciate you. You are here. I appreciate you. You are here. Ang sarap kaya na na-appreciate ka. Amen? Napakahalaga na malaman natin before anything else, what we focus on matters. Kung saan ka nagpo-focus, it matters. Ano po? Napakahalaga nun. Nung pong nagkaroon ng bagyo sa Pilipinas, sino po dito nakakalam ng pangalan ng bagyo sa Pilipinas na dumaan? Alam ninyo para si Christine. Alam niyo po, ang daming nangyari sa Pilipinas. Binaha, yung pong sa lugar ng Batangas, marami ding mga iba't ibang part ng area ng Pilipinas, binaha. At ang daming nagreklamo after, siyempre, binamatayan, merong nawalan ng bahay. At ang mga po sila, ganito, wala pa rin kaming kuryente until now. Then, habang po ako yung nag-i-scroll ng Facebook, nag-i-scroll din pala si Pastor. Oo naman, tao din naman ako. Okay, nag-i-scroll ako, meron ako nakitang post. Alam niyo po, ang sabi nitong taong ito, nag-post siya at sabi niya, be thankful dahil kuryente lang ang nawala. Wow, sabi ko, grabe. Oo nga no, ang daming po pwedeng sabihin after bagyo. At itong taong ito na i-post niya na, be thankful. Kuryente lang ang nawala sa inyo. Sabi ko nga, yung iba nawala ng kamag-anak. Yung iba nawala ng ibang bagay. Pero yung iba nagrereklamo na agad, wala lang kuryente. Be thankful. Sabi mo sa atin mo, be thankful. Be thankful. When we focus on positive, the positive magnifies. Kapag ka nakafocus ka sa positibo, ang makikita mo talaga positibo. Pero kapag ka naghanap ka ng negatibo, mahanap mo talaga negative. Amen? Amen? Mas namamagnify. Kaya sa umaga pa lang, choose na hanapin ang mga positive things na pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon. Umaga pa lamang. Iba ang nagiging dating sa buong araw mo kapag ka sinimulan mo sa umaga pa lamang magpasalamat. At kapag naman sa umaga, nagrereklamo ka na agad, iba rin ang effect sa iyo sa buong araw. Ngayon may kapangyarihan kang pumili. You have a power to choose. Anong pipiliin mo? Makaka-apekto sa iyo sa buong araw na positive o makaka-apekto sa iyo sa buong araw mo na negative? Doon na ako sa positive. Kaya sa umaga pa lamang, paggising mo, Lord, salamat, Panginoon. Bukas, Lunes na naman, alam ko nasa isip ninyo, Lunes na naman, back to reality. Ang bagay, back to reality. Feeling disappointed. Sabi ko, grabe naman.
Hindi ba natin, sabi ko, hindi ata nila alam na ang panibagong araw ay panibagong blessing. Ang panibagong gising is ay panibagong blessing. Amen? Amen? Simula ng araw ng pasasalamat, kahit maliit na bagay lang yan. Salamat Lord, nakatulog ako ng maayos. Nagising ako, Panginoon, salamat. Amen? Salamat Lord sa panibagong araw. Salamat Lord, nakaihi ako ng maayos. Nakakaihi ako ng maayos. Salamat Lord, nakakahinga ako ng maayos. Salamat Lord, may panlasa ako at gana ako sa pagkain. Amen? Tingnan mo katabi mo, mukha bang ganado yan. Halatang halata naman, di ba? Amen? Pag minsan hindi kasi natin napapagpasalamat yung mga little things na yon, hindi natin pag minsan napapagpasalamat. Lord, salamat yung aking anak, ganadong kumain. Ay nakita ko meron pong iba na yung anak nila ay hindi ganadong kumain. Worried na worried ang magulang. Ang tagal na hindi kumakain. Kaya maging mapagpasalamat po tayo kung ang inyong anak, ang inyong asawa, ganado kumain. Pati kayo, ganado kayo kumain, may panlasa kayo. Amen? Salamat Lord sa trabaho. Salamat Lord, kasama ko ang family ko. Salamat Lord, may gagawin ka na namang magandang bagay ngayong araw na to. Amen? Be thankful. Be thankful. Sabi mo sa atin mo, be thankful. And most of the time, yung mga bagay na pinag-pray natin noon, ngayon, nung in-answered prayer ka na ni Lord, nagre-reklamo ka na. Paano yung pastor? May mga pinagpe-pray ka dati na excited kang matanggap, pero right now, nung natanggap mo, narareklamo mo na kay Lord. Nag-pray ka ng asawa, nung binigay na sa iyo yung asawa, nagre-reklamo ka na, Pastor, parang nagkamali yata ako ng pinili. Lord, baguhin mo naman yung asawa ko. Pero pinag-pray mo naman noon. Dati pinagpe-pray mo trabaho. Lord, I need work. Binigyan ka ni Lord ng work. Nakakatamad naman pumasok eh. Ano ba naman yan? Lunes na naman, nakakatamad. Kita nyo? Dati pinagpe-pray mo, nung sinagot na ni Lord, sinasabi mo na, Lord, gusto ko naman ng ibang trabaho. Amen? Amen, nagigets nyo? Dati ganon. Ano po, bakit ganon? The very thing that you're excited about is something you complain about now. And we forget to be thankful for everything. Nakalimutan nating pasalamatan ang Panginoon. Meron akong narinig nagrereklamo about sa work niya. Ayoko itong mga katrabaho ko, yung arte. Ako lang kumikilos. Mas magaling na may trabaho kaysa wala. Amen? Ang dami nagpe-pray magkaroon ng work, pero ikaw may work ka ngayon. Just do your best. Do your part. Amen? Palakpakan mo si Lord. Parang dami tinamaan. Pastor, I need that. Is there any reason ba para tayo ay maging mapagpasalamat sa ating buhay? Yes po. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, meron man tayong problema sa ating physical, meron tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Pastor, hindi mo alam, may sakit ako. Matagal na. Kahit ano pong season ng ating buhay, pwede tayong magpasalamat sa Panginoon. May makikita tayo na po pwede nating ipagpasalamat kay Lord. I do believe in that. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kabila ng ating mga pinagdadaanan because He is still God and He is still good. Ang Diyos natin ay Diyos pa rin, ang Diyos natin ay mabuti anumang panahon ng ating sitwasyon. Amen? Sino po dito ang handang magpasalamat kay Lord? Amen? Nagpapasalamat tayo kay Lord dahil siya ay Diyos at siya ay mabuti. Amen? Kaya sabi mo, I will be thankful at all times. Gratitude will make the poor feel rich.
and ingratitude makes the rich feel miserable. Meron po mga tao na kahit wala sila ng anumang bagay, pero thankful sila. Alam niyo, nakakatuwa eh. Yung iba, kahit walang magarang sasakyan, walang magarang damit, yung pinakabagong cellphone, they are still thankful. At nakakahanga. Pero yung madami ka ng mga bagay at ang dami mong reklamo, it makes the rich feel miserable. At sino dito, kahit anong sitwasyon ng kanyang buhay, gusto niya, thankful siya. Amen? 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 Sabihin natin, Lord, salamat po. Pag-usapan po natin, bakit ba hindi nagiging mapagpasalamat ang isang tao? Bakit nga ba? Ito po ang nalaman ko nung aking pinag-aaralan ito. Number 1, kaya hindi mapagpasalamat ang isang tao because laging nagkukumpara. Laging kino-compare ang sarili sa iba or laging mahilig magkumpara. Ano po? Sabi ni Teddy Roosevelt, parang si Pastor Teddy to eh. Sabi po ni Teddy Roosevelt, comparison is a thief of ninanakawan ka ng joy kapag ka mahilig kang mag-compare. At mamaya hindi mo na napapansin sa pagko-compare mo, mamaya malungkot ka na. Kaya ang pusong mapagpasalamat, hindi kailanman i-compare ang kanyang sarili sa iba. Hindi niya i-compare ang blessing ng iba sa kanyang blessing. Kung ang iba pinagpapala, masaya siya at nagpapasalamat siya. Amen? The more you compare, the more you become lonely. The more you compare, the more you will become lonely. Kapatid, ngayong araw na ito, God is reminding us, be thankful. Be thankful. Minsan pa sabihin natin, Lord, salamat po. At ano pa, nagiging sapat ang anuman kapag ka nagsimulang magpasalamat. Nagiging sapat ang anuman kapag ka nagsimula ka ng magpasalamat. Naakala natin, di pa to enough, Lord, di pa to enough. Lord, dapat ganun yung ilong ko, dapat mas matangos yung ilong ko, pero sarat ako eh. Alam niyo po ba, ginawa ni Lord ang ating katawan perfectly. Ano po, perfect ang pagkakagawa ng Diyos sa inyong muka, sa inyong katawan. Natutuwa ko yung iba nagrereklamo eh. Sabi ko, paano na lang kaya kung yung ilong natin baliktad? Nag-snow. Yari na, lunod tayo sa snow. Ano po, ang hirap. Ang hirap nun, ang pangit din tignan. Amen? Kaya yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon, God made us in His own image. So talagang, sabi mo sa tabi mo, you are perfect in God's sight. Amen? Kaya wag mo nang i-compare ang sarili mo. Dapat, Pastor, gusto ko yung mas maputi ako kaysa dun sa eh. Gusto ko yung mas matangkad ako eh. Mas matangkad ako. No, don't compare. Lulungkot ka lang. What you can do is, be thankful. Lord, salamat, nandito ako, buhay ako. Kasama ko, nandito ako sa Canada ngayon. Kasama ko yung magaganda at mga gwapo kong katabi. Sabay-sabay kami nagpupuri kay Lord. Ang saya kaya. Amen? Alam niyo po, nung ako'y nasa Pilipinas, hindi ko ito makakalimutan eh. Dahil, nung ako'y nasa Pilipinas, ang aming pong senior pastor that time, aking pong senior pastor doon ay si Rev Ito. So, doon po ako sa Rosario. And then, one time, pinadala kami sa Caloocan. Sino po dito taga Caloocan? Ayan, taga Caloocan. Pinapunta po kami doon para magsimula ng JA1 Caloocan. And dalawa kaming pastor. Sabay kami. Then, hindi ko alam, tinanong pala ni Rev Ito, itong mga taga Caloocan. Sabi ni Rev Ito, gusto niyo ba mag-stay dyan si Pastor Ernest or si Pastor Dexter? Yan.
Tapos ang sabi ng mga taga-Caloocan, si Pastor Dexter na lang po. Alam niyo po nung that time, hindi ko alam ang aking mararamdaman. Hindi ko alam kung masasaya ako or malulungkot ako. Dahil hindi ako napili. Naramdaman niyo na ba yung parang na-reject ka? Yung parang hindi ka namin gusto eh. Ano, ang hirap kaya? Ang sakit kaya noon. Hindi ka napili. Pero alam niyo po, that time, I choose to be thankful. Sabi ko, Lord, you are in control. Maybe not this time na ako'y mag-handle ng church. And I'm very happy. Ngayon po ay nagkaroon nga ng simbahan sa J1 Caloocan. They are very fruitful right there. Kaya kung may kamag-anak po kayo, pwede nyo pong i-connect sila doon sa J1 Caloocan. I'm very happy for him. Pero alam niyo po, now ko na-realize, sabi ko, Lord, yung palang ganong pagkakataon na hindi ikaw ang napili, it is not only God's protection, but it is God's, God is molding me that time. Ang Panginoon pala, hinahanda ako na dapat pala, ang isip ko hanggang Caloocan lang ako, pero dinala ko sa Canada. Sabi ko, Lord, oo nga no, kung nandun ako, wala ako dito. At ang hirap po para sa isang pastor na iwanan ang kanyang flocks. Napakahirap, lalo na kapag napamahal ka na. Napakahirap. At sabi ko, Lord, kaya mo pala pinaranas sa akin yun. Dahil meron kang isang lugar na pagdadalhan ko. Or dito ko gagamitin ng Panginoon. Ngayon ko po yung naisip. Kaya be thankful kahit sa rejection at answered prayer. Maybe you're praying, Lord, bakit hindi pa rin, wala pa rin. Be thankful. Because sometimes, rejection is not only God's protection, but also His preparation for you to receive greater blessing. Ipagpasalamat mo pa rin kahit hindi nangyari. Lord, kaya pala hindi nangyari yun, dahil may mas maganda kang gagawin. Dahil may mas maganda kang plano sa akin. Amen? Kaya huwag kang malungkot dahil everything works together for your own good. Aayusin niya ng Panginoon. I tell you, once na nasa Diyos ka umaasa, kay Lord ka umaasa, hindi ka niya bibiguin. Never ka niyang bibiguin. Papagandahin pa niya ang testimony ng buhay mo. And now I am here. Ang gusto ko lang ipagmalaki, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya lamang. Lord, salamat po. Lord, lahat ay biyaya mo. Lahat ay biyaya mo. Ang sarap sabihin at ang sarap ipagmalaki na, Lord, ikaw lamang ang kaya kong ipagmalaki. Hindi ko kaya ipagmalaki ang sarili ko. Amen? Are you here? Sabi mo sa atin mo, be thankful. Kaya hindi porket hindi pa means hindi na. Hindi porket hindi pa means hindi na. That time iniisip ko, Lord, I'm thankful. Maybe hindi pa, but it doesn't mean hindi na. Amen? Magkaiba kasi yun eh. Akala natin hindi na, Lord. Mukhang hindi na eh. Pwedeng hindi pa. Amen? So God encourages us to be thankful always dahil may nangyayari kapag ka nagpapasalamat tayo. May nangyayari behind the scene kapag ka nagpapasalamat tayo. Pastor, ang tagal naman niyang alam niya po, magna-number 1 pa lang ako pero patapos ng oras ko. Ang sarap magturo. Ay! Pastor, ano bang nangyayari kapag ka nagpapasalamat tayo? 5 bagay. Pero I think number 1 lang ako eh. I will do my best na maka number 2. 5 things happen when we give thanks or have an attitude of gratitude. Number 1 is gratitude magnifies the greatness of God's power, not ourselves. Kapag ka thankful ka, mas nare-recognize ang kapangyarihan ng Diyos, mas nare-recognize ang kalwalhatian ng Diyos kapag ka thankful ka. Amen? Sa pagpapasalamat, itinataas mo ang Diyos, hindi ikaw. Kaya kailangan nating ma-develop to eh. Alam ko, iba sa inyo, sanay na mag-thank you, pero hindi pa develop talaga.
Amen? Yung bang, pag minsan pastor, most of the time pala pastor, mas madaling magreklamo. Pero right now, gustong i-develop ng Panginoon sa atin yung maging thankful, maging mapagpasalamat. Kasi kapag ka nagpapasalamat tayo, mas nakikilala ang Diyos, hindi tayo. Giving thanks changes our perspective that everything comes from the Lord. Once we give thanks, nagkakaroon tayo ng perspective, Lord, everything comes from you. Lord, my life, my breath, Lord, my strength, it comes from you. Panginoon, galing lahat sa iyo. Lord, ang aking ari-arian right now, Lord, ang aking pamilya, Lord, galing ito sa iyo. Ang dami natin po pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Lord, ang aking trabaho, Lord, ang laman ng bank account ko, galing ito sa iyo. Hindi, pastor, pinaghirapan ko to eh. Well, I tell you, dumating tayo dito na hubad, mawawala din tayo ng hubad. Ano po? Wala tayong dala nung dumating tayo dito. Bakit ba tayo nagkameron? Dahil kay Lord. Binigyan ka lang ng lakas. Amen? Nagigets po ba natin? Romans 11:36, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen. Yan po sabi sa Romans 11:36, lahat ay para sa Diyos at umiikot para sa Kanyang kapangyarihan at para sa Kanyang kaluwalhatian. Para lahat kay Lord yan. Lahat para na meron tayo. Para lahat yan kay Lord. Kaya wag nating, yung bang, hindi, akin to. No. Kung alam mo lang, sabi ko, Lord, kaya po dito sa JA1, sanay tayo magsabi, Lord, biyaya mo. Kapag kami nangangamusta sa atin, sinasabi natin, biyaya ni Lord, maayos. Sa biyaya ng Panginoon, paganda ng paganda ang buhay ko. Sa biyaya ng Panginoon, pabanal ng pabanal. Sa biyaya ng Panginoon, eto, dire-diretso sa biyaya ng Panginoon. Malakas na malakas. Hindi yung kapag kinamusta ka, eto, mahina, ganun pa rin. Wala tayo ditong ganun. Amen? Kasi nga, ang biyaya ng Diyos, tinataas ang antas ng iyong buhay. Amen? Amen? Nile-level up na Lord ang life mo. Yan po ang ginagawa ng biyaya ng Diyos sa atin. Binabago niya tayo araw-araw. Amen? Yun pala yun. At sinabi mong, Panginoon, lahat na meron ako ay galing lamang sa iyo. Kapag reveal sa iyo na ang Diyos ang may-ari ng lahat, kapag reveal sa iyo, sa Diyos galing lahat ng meron ka, hindi ka mahihirapan sumunod sa Kanya. Kapag reveal sa iyo na ang Diyos ang nagmamay-ari pati ng iyong hininga, hindi ka mahihirapang ibigay ang para sa Kanya. Why? Lahat naman to para kay Lord eh. Kaya yung ginagawa po nating tithes and offering, di ba, pag tithes 10%, pag offering, it depends upon you and the Lord. Actually, yung 100% nga nating, lahat naman talaga na meron tayo, para naman talaga yan kay Lord eh. Hindi lang talaga 10% eh. Why? Kay Lord naman lang yan lahat galing eh. Pag minsan nagtatalo-talo, hindi dapat wala ng 10%. Bakit? Ang gusto nating ibigay, 2%, 5%. While si Jesus, ibinigay niya ang 100% niya para sa atin. Come on. Kaya kapag ka may ibibigay ka kay Lord, sabi ko, Lord, gusto ko ang bibigay ko sa'yo the best. Paano mo masasabi na the best? Tanong niyo po sa akin, paano? Kapag ka tumanggap ka, kami pong dalawang mag-asawa, kapag ka may tinanggap kami na sweldo namin, yung pong ginagawa namin, una pa lamang, hinihiwalay na agad namin ang tithes at offering. Paano naging the best yun? Kasi po, sa simula pa lang, inuuna mo na si Lord. Kasi yung pinaprioritize mo ang Panginoon, yun ay the best. Hindi mo siya hinuhuli. Kapag ka hinuhuli mo si Lord, hindi the best. One time, si Doc Jing po natulog sa amin. Siya po ay, I think mga 2 weeks siya sa amin. At nag-iisip ako lagi, ano kaya ipapakain ko kay Doc Jing?
Iniisip ko kasi nga, hindi siya kumakain ng kanin, hindi kumakain ng tinapay. Parang low carb siya eh. Ginagaya ko nga eh. Hindi ko alam kung nanonood si Doc Jing. Sabi ko, Lord, gusto ko the best. Ang ipapakain ko to. Kasi man of God to eh. Ayoko ba ng papakain ko dito ay yung bahala na, doon na lang tayo sa kung ano mang meron dyan. Ayoko, sabi ko, Lord, gusto ko yung ihahanda ko ay the best. Why? Sabi ko, ganun talaga ang pagmamahal eh. Kapag ka magbibigay ka, gusto mo the best. At bumibili ako, sabi ko, Lord, bibili ako ng steak. Ako, gumagawa talaga ako. Inaral ko kung paano ko gawin yung steak. Buti nagustuhan ni Doc Jing. Pero kung i-invite niyo ako sa inyo, kasi nakatikim ako ng steak na Ninang Sara, masarap eh. Pwede tayo dito pumunta. Ninang Paye. Ano gusto kong sabihin? Alam niyo po, doon na nga lang, kapag ka-importante sa iyo ang tao, gusto mo the best, di ba? How much more kay God? Dapat the best. Amen? Kaya kanina habang nagpupuri ka, hindi ka nangangalay, sinasabi mo, Lord, gusto kong ibigay sa iyo the best na awit. Amen? Lord, gusto ko ibigay sa iyo the best, Panginoon. Dahil ikaw karapat-dapat kang tumanggap ng the best. Can I hear an amen? Alam niyo po, isang bagay na naintindihan ko na nagpastor ako, kahit kakaunti, or kahit sobrang dami natin, gusto ko the best ang pagpe-preach ko. Ayoko na, kakaunti kami, so, parang, alam niyo na yun, parang banjing-banjing lang. No! Kahit anong sitwasyon, at I do believe, tingnan mo yung tabi mo, kung meron pa yung bakante, I do believe dadami talaga tayo eh. Kasi ang dami pong tao dito sa Edmonton. Ilan po ang tao? 1.6 na? 1.5 million. Iilan po tayo? Wala ba po tayo sa 10%? Ang dami natin po pwedeng ma-win. Ang dami natin po pwedeng ma-invite. Pero I pray, ipag-pray niyo po, next year, ayusin natin program. And I pray maka-attend tayo dun sa MGR, Moment with God Retreat. Ayusin po natin. Kung kayo po ay bagong Christian, I recommend na umattend po kayo dun sa Moment with God Retreat. Dahil talagang makaka-moment mo si Lord. After ko pong mag-Moment with God Retreat, isa lamang po ang nasabi ko, God changed my life in a moment. Parang kanta lang ni Sarah Geronimo eh. You changed my life in a moment. Grabe po, binago ako ng Lord. Yung pong dating earnest, hindi ko na makita ngayon. Itanong niyo po sa tatay at nanay ko, ako po ay napakamahiyain. Sobra ko po mahiyain, hindi po ako nagsasalita kahit sa school. Kaya akong humahakot ng most behave. Talaga ako po humahakot. Pero after I have moment with God, after I encounter God, binago po ako ng Diyos, hindi na ako nagiging mahiyain. Kahit itanong niyo po sa magulang ko, siguro nagtataka din sila, anak ko ba talaga yan, nagsasalita sa unahan? Andito po sila eh. Ano po? And I'm here. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil itong confidence na meron ako galing sa iyo. Galing sa Panginoon. And I do believe, yung katabi mo, gagamitin niya ng Panginoon. Akala mo lang, paantok-antok yan. Pero I do believe, yung mga inaantok yun talaga ang ginagamit ni Lord. Ganyan din ako eh, come on. Papungay-pungay lang mata niya, pero I do believe, pagka kumilos si Lord sa buhay niyan, talagang mulaga yan. Why? Ganyan po ako dati. Inaantok din ako pag kami nagbipreach. Kaya gets ko kayo. Kaya I pray, yung mga inaantok dyan, magiging pastor kayo. Amen? Palakpakan natin si Lord, come on. Amen? Kaya daw inaantok si Ninong Bay. Papastorin talaga. So our tithes and offering is an act of our love and thanksgiving to God for all He has done in our lives. So number one, when we give thanks, we magnify God's power, not ourselves.
Number 2, dito na lamang po ako magtatapos. Kahit ito po 5, itutuloy ko na lang next week. Gratitude will position you to receive more from the Lord. Gratitude will position you to receive more from the Lord. Hindi niyo po napapansin, mas masarap bigyan ang taong thankful kesa hindi. Kapag ka may binigyan ka, at sobrang pasasalamat, uy, salamat, naalala mo ko, salamat ha. Yung bang nakauwi na yung binigyan mo, nag-chat pa sa'yo, salamat ulit. Yung bang very thankful, ang sarap bigyan ng ganon. Pero kapag ka yung binigyan niya ako ng damit, hindi naman bagay sa akin. Binigyan niya ako ng damit. Ano ba naman to? Hindi ko naman gusto ang kulay. Ano po, nagreklamo ka ba? Binigyan ka na nga eh. Magaling na binigyan kaysa hindi. Ano? Amen? Yung bang niregaluhan mo ng something, niregaluhan mo ng sapatos, tapos nung binigay mo, oy, regalo ko sa'yo, papasko na ha? Handa nyo. Magpapasko na. Niregaluhan mo sapatos, Jordan. Tapos natanggap niya. Dapat pinera mo na lang. Nagreklamo pa. Dapat pinera mo na lang. Mahal-mahal nito. Ano? Pero alam niyo po, kapag ka ang mga Kristiyano, J1 Edmonton, ugaliin natin magpasalamat. Lalo na't may nagbigay sa'yo. Amen? Yan man ay time, treasure, or kung ano man. Binigyan ka, pinaglaanan ka ng oras, pasalamatan mo naman. Ano? Pasalamatan natin. Sabi mo sa atin, salamat. Sinamahan mo ko ngayon. Amen. Salamat. Di ba? I think di na ako makakatapos dito eh. Gusto niyo pa ba? Amen. Sige, tuloy natin. Sabi niyo eh. Meron pong 10 tao na may leprosy or ketong sa aklat po ng Luke 17. So, meron pong 9 Jewish at 1 Samaritan na pinagaling ang Panginoong Jesus. Basahin po natin. Luke 17:11. As Jesus continued on toward Jerusalem, papunta sa Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered a village there, 10 men with leprosy, ilan daw? 10. 10 men with leprosy stood at a distance. Ano daw ginagawa nila? Verse 13? Crying out. Ano sinasabi nila? Sabay-sabay tayo. Ano sinabi nung 10 leper? Jesus, have mercy on us. Yan po ang sinasabi nung 10 lepers. Kapag po sinabing may leper ka or meron kang ketong, ito pong ibig sabihin niya, physically may effect ito sa iyo because yung pong katawan ng mga may leprosy, natutunaw ang kanilang balat. Ganun po. Ano pa? Emotionally effect. Kapag ka may leprosy ka that time, emotionally, walang gustong kumausap sa'yo. Kaya wala kang social life. Kapag ka may nakita, ay, meron tong ketong, ayokong kasalubong yan. Nilalayuan. Kapag po may leprosy that time, spiritually may effect po yan. Bakit? Iko-condemn ka ng mga religious leaders. Kino-condemn ang mga may leprosy at sinasabi na, kaya ka may leprosy, kaya ka may ketong dahil may mga nagawa kang kasalanan na matindi. Ano po kino-condemn ang mga may leper that time? So yung po mga may leprosy, nagsabi kay Jesus, Lord, wala na kami mapuntahan. Kaawaan mo kami. And maybe you are here. Pangiti-ngiti ka. Pero sinasabi mo, Lord, kaawaan mo ko. Lord, kailangan ko tulong mo. Kailangan kong tulong mo. Ituloy po natin yung verse. Nasaan na tayo? 14? Verse 14, it says here, He looked at them, Jesus looked at them and said, Go, show yourselves to the priest. And as they went,
nung pumunta itong 10 may leper, pumunta sa mga pari, they were cleansed of their leprosy. Gumaling sila. Ano po? Nung sinunod nila, sinabi ni Jesus, verse 15, one of them, when he saw that he was healed, he came back to Jesus, shouting. Ano daw sinabi niya? Praise God! Thank you, Lord! And verse 16 says, he fell to the ground at Jesus' feet, thanking, ano daw? Thanking Him. Nagpasalamat siya for what He had done. This man was a Samaritan. Ito pong taong ito ay isa Samaritan. Look, ano pong sinabi ni Jesus? Verse 17, Jesus asked, Didn't I, tindi ano? Didn't I heal 10 men? Kasi po si Jesus that time, medyo ano siya slang po siya that time. Hindi ba ako nagpagaling ng 10? Eh sabi, where are the other 9? Bakit isa lamang ang nagpasalamat? And verse 18 says, sabi dyan, has no one returned to give glory to God except this foreigner? Verse 19, and Jesus said to the man, stand up, your faith has healed you. Hindi ko maunawaan. Sabi ko, Lord, pinagaling mo na siya. Pero bakit sinabi mo pa rin, your faith has healed you? Hindi ba kayo nagtataka? Magaling na siya, pero sinabi pa rin ni Jesus, your faith has healed you. Inaral ko po, but when I study the word healed, sabihin natin healed. When I study the word healed, in Greek word, it means sozo. Ano po? Sozo. Tindi, no? Anong ibig sabihin ng sozo? Sozo means save, salvation, and wholeness. Alam niyo po sa mga taong nagpapasalamat, nakakatanggap ng buong miracle niya. Alam niyo po sinasabi dyan, save, salvation, and wholeness. 10 ang pinagaling, isa lamang ang nagpasalamat. At sinasabi ng Panginoon sa atin, marami akong gagawing miracle sa inyong lahat. Sa bawat isa po sa atin na nandito ngayon, may gagawing miracle ang Panginoon sa atin. Subuko na yon. Kamapalakpakan mo si Lord. Pero ang gusto ng Panginoon, kapag may ginawa siyang miracle sa iyo, huwag mo siyang kakalimutan. Amen? Huwag mo siyang kakalimutan at pasalamatan mo siya. Lord, salamat po. Katulad ng ginawa ng Samaritan. 9 got healed, 1 got saved. 9 got healed, and only 1 got made whole. Ano po? 9 ang gumaling, pero isa lang ang nagkaroon ng kagalingan at kaligtasan. Alam niyo po, itong Samaritan na nag-thank you kay Lord, hindi lang siya nakaranas or hindi lang siya nakatanggap ng kagalingan. Nakatanggap din siya ng kaligtasan. Amen? That's whole. Sino po dito gusto niya buong miracle matanggap niya sa Panginoon? Amen? Palakpakan mo si Lord. Gratitude will position you to receive more. Ayaw ni Lord makareceive ka lang ng, alam niyo yun, patingi-tingi. Alam niyo, kapag ka nabuhay ka para kay Lord, kapag ka ang buhay mo, inalay mo sa Diyos, kapatid, abangan mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo mga bagay na ine-expect, ipaparanas sa iyo ng Panginoon. Sabi nga sa Ephesians, di ba? More than you could ever imagine ang kayang gawin sa iyo ng Panginoon. Amen? When you are grateful, you are positioning yourself to receive more from the Lord. Who among you right now, you want to receive more from the Lord? I don't know about you. You are here. Meron kang hinihiling sa Panginoon. Pero alam nyo, higit pa dyan ang kayang ibigay ni Lord doon sa mga bagay na hinihingi nyo. Yung iba sa inyo naghihintay ng papers. Yung iba sa inyo naghihintay na maayos yung sa government. Maayos uli yung something na policy. I don't know about you. But God, I do believe in God all things are possible.
At doon sa mga imposibleng bagay, doon gustong-gustong kumilos ng Panginoon. Kaya gusto ko pong iwan sa inyo, huwag kayong mag-alala. Dahil ang Diyos natin, walang imposible sa Kanya. Kaya niyang baguhin yan. Amen? Right now, can I invite everyone to stand up, please? At tayo po ay magpapasalamat. Ako, gustong-gusto kong mag-thank you kay Lord eh. Develop an attitude of gratitude. Praise God. Right now, pwede bang kausapin natin si Lord? Come on, kausapin mo si Lord personally. Daming bagay na nakalimutan mo nang ipagpasalamat sa Panginoon. Pero bago tayo umawit, right now, I give you an opportunity na pasalamatan si Lord sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo. Na ang Diyos ay nanatiling tapat, nanatili siyang mabuti sa iyo. Come on, pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan mo siya. Lord, I pray, Panginoon, sa mga bagay na nakalimutan naming ipagpasalamat sa iyo. Right now, Panginoon, ipaalala mo sa amin ang mga bagay na dapat naming ipagpasalamat. Come on, be thankful, be thankful. Be thankful. Lord, salamat po. Gratitude will position you to receive more from the Lord. When you're thankful, tinataas mo ang Panginoon, hindi ikaw. Come on, be thankful. Lord, salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Lord, salamat po sa kagalingan. Pasalamatan mo si Lord. Lord, salamat, Panginoon. May trabaho ako right now. Salamat po. Lord, salamat po, Panginoon. Kasama ko ang aking pamilya dito po sa simbahan. At Lord, sa aking asawa, Lord, I do believe, Panginoon, sinagot mo na siya po'y makakasama ko rin dito. Come on, pray, pray. Lord, salamat, salamat po. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa unanswered prayer. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na rejection. Tinuruan mo kami. Binago mo kami, Panginoon. Lord, salamat. Come on. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With your own words. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Kompleto pa rin kami. Lord, maayos pa rin kami mag-asawa. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na hindi ko ini-expect na mararanasan ko. Come on, thank God. Salamat po, Lord. Oh God, marami pong salamat. Gusto lamang po naming sabihin, Panginoon, Lord, salamat po. Binigay mo ang iyong kaisa-isahang anak para sa amin. At minahal mo kami, tinanggap mo kami. Kahit hindi po kami karapat-dapat. Salamat po sa iyong biyaya na walang papantay. Salamat po, Lord, sa pagmamahal. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Ama, narinig niyo po ang prayers ng bawat isa ko pong kapatid na nandito ngayon. Lahat po ng kanilang pasasalamat. Oh God, sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, katulad ng ginawa mo sa Samaritano, oh God, hindi lang siya nakaranas ng kagalingan, nakaranas din siya ng kaligtasan. And Lord, right now, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nandito ngayon, maging Lord sa mga nasa online na nanonood, Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Dahil hindi ka patapos sa buhay ng bawat isa sa amin. Come on, kapatid, right now, pwede bang palakpakan mo si Lord? Yung palakpak ng may pasasalamat. Come on, palakpak na para kay Lord. At habang pinapalakpakan mo siya, aawitan mo siya.
Awitan mo siya na may pasasalamat. Come on! Woo! Come on, pasalamatan mo siya. Come on! Woo! Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. It's riding for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His song never tires. His eyes are like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. 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 Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Hallelujah. Come on, give Him praise. Palakpak mo si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, nandito kami, Panginoon. At Lord, turuan mo pa kami na magpasalamat
sa mga susunod na araw. Excited kami, Lord, next week sa lahat pa po namin matututunan. Lord, I dedicate to you to these people. And Lord, wag mo kaming iiwanan. Wag mong hayaan na mapalayo ang bawat isa sa amin sa iyo. I dedicate them unto you. This I pray in Jesus' name. Everybody shall say,